Effects of torsion in concrete beam. Sana napanood niyo yung part 1, ano? Kasi nandoon yung design ng stirrups. But in-explain natin doon sa part 1 kung ano yung dalawang senaryo na posibleng mangyari. So dito ulitin natin, ano? So kung mabasa niyo rito, ano, sabi ko, ano, ito yung title natin, ano, yung pa rin. Part 2, longitudinal reinforcement check. Torsional moment affects longitudinal reinforcement. Ito yung isa. Yung sinasabi natin dito, design an extra bar. So 1 and 2. Doon sa part 1, ginawa natin to. Dinesign natin yung stirrups. Yung existing design na 200 mm ang spacing doon sa critical zone. Ang lumabas doon is naging 50 mm. But yung gagawin natin ngayon, yung part 2, continuous top bar or bottom bar. So, dito makikita natin, ano, sabi ko, analytical sketch. Pero ito, gumawa uli ako ng panibagong profile. Kung makita ninyo, yung magkabilang dulo, yung support, nagkaroon ng twisting. Nagkaroon siya ng torsion. Umikot yung beam across doon sa cross-section. Kung tignan ninyo itong cross-section, ito yung in-explain natin ng part 1, nagkakaroon siya ng shear flow. Ano, magkakaroon siya ng shear flow. Pag hindi natin nabigay yung adequate spacing ng stirrups, posibleng magkaroon ng spalling ng concrete. Yung cover malalaglag, lalabas yung bakal. So kung maisa-size natin ang tama, yung stirrups, posibleng makuha na. Hindi na kailangan tayo magdagdag ng extra reinforcing sa longitudinal. But kailangan natin i-check. Pareho, no? Kailangan natin i-check. Nagawa natin doon sa part 1, sininsina, no? Nilimita natin yung spacing. Ang sa natatandaan ko is from 200 naging 50 mm. So ngayon dito i-check natin ang continuous bar, ano? Ang continuous bar. Ganon din, magbibigay din tayo ng condition, yung existing design. Check natin yung existing design kung kaya niyang dalhin yung torsion nung longitudinal. So kung makikita niyo, ano, nagkaroon ng deformation, pinutol ko, kunyari inanalyze natin, nagkaroon tayo ng cutting section. Ang mangyayari, magkakaroon ng deformation. Yung isang corner magiging tension, doon sa taas is compression. Doon sa kabilang dulo, naka-alternate siya, doon naman tension sa taas, ang loadings. Doon naman sa baba, na rebars, is compression. Yung line na yan, represents yung ating continuous bar. So, sabi ko dito, no, top and bottom bars are subjected to compression. It's either compression or tensile force. So, ituloy natin yung calculation. Nakikita natin, ano, sa board, sabi ko, given, RC beam is 400 by 500. Binago ko yung size na in-example natin nung last time. So, ang importante lang naman dito, yung theory, yung principle na i-apply natin. Kasi mamaya gagamit tayo ng mga formula na in-specify ng code ng NSAP or ACI. So, ito nga, no, binigay natin, RC beam 400 by 500. Yung dimension, ito yung base, yung width, ito naman yung depth. So, F'(C), ang strength na concrete na gagamitin ko is mas malakas, ano, 28 MPa. Bakit? Kasi yung main reinforcement na ginamit ko doon sa original design, let's say original design, hindi pa natin kinoconsider yung torsion, ang ginamit ko is 414 MPa. Ngayon, curious tayo, no? Kung ito bang existing design can sustain yung torsion na sinasabi natin. Naglagay tayo ng balcony, magkakaroon ng twisting. So, binigay ko rito yung extra condition na sabi natin, torsional moment or TU as per analysis is equals to 30 kN/m. Base ro sa balcony na in-extend natin. Check natin itong physical size, pati yung reinforcing bars kung kaya niyang dalahin to. So, ito yung sample calculation, ano, pakita natin, ano. Sabi ko rito, number 1, ano, ito yung steps. Check beam torsional resistance. So, ito yung formula base sa NSAP 2015 or ACI 31819 for solid section. Iba yung hollow section. Yung binibigay natin example is yung conventional solid section na reinforced concrete beam where lambda equals to 1 for normal concrete weight. Then ACP, ito yung mga description, no? ACP equals beam gross cross section. And then yung PCP, beam perimeter of cross section, yung paikot ng biga.
So, substitute natin yung mga value, no? Ito, yung mga value na ibinigay ko rito, yung size, ilalagay natin dito, lumalabas ang torsional resistance nung beam is equals to 11.9 kN meter. Less than TU. Kasi yung TU, yung ultimate strength, dahil dun sa balcony na nilagay natin is 30 kN. Ibig sabihin dito, hindi natin masasatisfy, no, yung torsional effect. Kasi mas malaki yung torsional effect dun sa resistance. So 11.9 lang compared to 30. Kaya sabi natin dito, therefore it needs torsional reinforcement. So tuloy natin yung sumunod na step para ma-compute natin yung required longitudinal rebar o yung additional rebars. Dadagdagan natin. Sabi kasi rito kailangan Dito sa board, makikita natin yung step number 2. Design longitudinal reinforcing bars to satisfy torsion. Ito na, isa-size natin yung required additional or extra continuous bar. Ito yung formula, no? As per NSCP. Kung mababasa ninyo, yung AL, meron tayong description dito. AL equals PH multiplied by FYT divided by FY multiplied by AT divided by S. Cotangent square theta. So, ito yung definition. Yung AL, ito yung required reinforcement na isa-size natin. On top dun sa design kanina na pinakita ko dun sa given. So, yung FYT, sabi ko rito, rebar yield strength. Huwag kayong makonfuse dito, dalawang klase yung FY natin. Yung isa may subscript na T, yung isa plain FY. Yung may T, yung para doon sa secondary reinforcing bars. Yun yung ginagamit natin sa stirrups. Kasi hindi natin gagamitan ng mas mataas na FY or yield strength ng bakal yung secondary bars dahil stirrups lang yon. Mas mura yon compared sa regular FY na for continuous bar. So yung FY, ito yung yield strength ng continuous or yung main bar. Ito nga yung sinasabi natin. Then yung AT is cross-sectional area of stirrups of one leg. Yung isang section. Pag kinat natin yung kung anong ginamit nating stirrups, kung natin ang cross-sectional area, yun ipapasok natin doon. And then yung spacing, kunyari ang nakuha natin, yung last time ginamit ko is 50 mm ang spacing. So kung magdi-design kayo ng panibago, gusto nyo gawin yung spacing ng stirrups, yun ang gagamitin niyo. But for this example, mag-a-assume tayo, lalagay natin. Itong size na ginamit ko ngayon, dimension ng bibis magkaiba. Para lang mabigyan ko kayo ng example, gagamitin natin yung spacing na compute natin sa part 1. So yung value ng cotangent theta equals 1. 45 degrees cracking angle. Ano ibig sabihin nito? Ang ideal, kasi pag nagkaroon ng deformation, nag-exceed do sa resistance ng concrete, yung torsion, hindi kaya nung existing size o nung concrete beam. So, mangyayari magkakaroon ng crack. Diagonal, makikita natin, nag-a-appear sa gilid yun, nung beam. 45 degrees, yan yung usual. Kaya yun yung ginamit nilang data. Ngayon, for 45 degrees, yung value ng cotangent, kahit na square mo pa yan, is equivalent to 1. Yun ipapasok natin dito. So, PH, perimeter of closed transverse bar passing through the center line. Meron ako rito drawing, pinakita ko para maging malinaw yung ibig sabihin ng passing through center line. Kung ito yung configuration ng layout ng bakal, yung naka-red sa loob. Yung dimension nung beam natin is 500, yung total depth. Yung width nung beam is 400. Yung sinasabi nating passing, yung dimension, papasok doon sa gitna ng stirrups, yung center line ng stirrups. Kukunin natin yung net depth. Doon natin paparaanin, kukunan natin center line ng stirrups, yun yung overall, papunta doon sa ilalim ng center line ng stirrups. Kaya, bakit ako nagkaroon ng 410? Let's say, meron tayong cover na 40 mm. Clear cover on all sides. Sabi ko rito, meron tayong note, clear cover all around 40 mm. So, kung meron tayong 500, alisan mo ng 240 sa taas, tsaka sa baba. Ang ginamit nating stirrups is 10 mm, hatiin natin sa dalawa. Pero dahil dalawa siya, meron sa taas, meron sa baba, ibabalik natin yung 10. So, ang nakuha ko is 410 mm, yung net depth. Yun yung dumaan sa gitna ng
stirrups. So sa base gano'n din. Ang naging net base niya is 310. So pakikita natin yung calculation sa baba, paano natin ma-compute, yung AL, to, yung required longitudinal reinforcement. So substitute values. So yung 1140, saan ang galing? Yung value ng PH, yung sinabi ko, no? Yung explain natin kanina. Saan ang galing yun? Yung 410, yung net dimension, multiply by 2 kasi perimeter ang sinabi natin. Ano po? Yung pH. Then yung dalawang value nung yield strength ng bakal, magkaiba siya ng strength. Yung isa 276, yun yung secondary bar, yung para doon sa stirrup. Yung isa naman is 414 para doon sa main bars natin. So 276 over 414 multiply by 78 over 50. Ito medyo tricky to, no? Sabi ko rito 10 mm ang ginamit ko. Kaya ang cross-sectional area ng 10 mm 78 square millimeter, ang spacing na ginamit ko, yung example na in-explain ko, gagamit tayo ng, i-assume natin, yung calculated required spacing to satisfy torsion do sa part 1. Kaya na-compute natin sa calculation ng safe spacing para masatisfy ang torsion is 50 mm. Yun ang gagamitin natin. Kaya merong may technique dito eh. Kasi may proportion yan eh. Kunyari ginamit mo, mas malaking bakal, 12 mm. Kung susundan niyo yung part 1, nandun yung explanation, 12 mm, ang magiging spacing nito, mas malaki ng konti. Dahil, siyempre, lumaki yung bakal. So, ang requirement, mababawasan ng konti. Kaya naging 50 mm dahil mas maliit yung bakal na ginamit natin. Okay po? Kung gusto ninyong malaman, panoorin na lang po ninyo yung part 1, nandun yung explanation paano natin na-arrive yung spacing. So, for this example, kunyari, ito yung nakuha natin. 78 mm, yung 10 mm ang ginamit natin, and then nag-arrive tayo sa 50 mm spacing, center to center. Yun yung required spacing para maiwasan yung cracking doon sa gilid. Sininsin na natin yung spacing ng stirrups. Ang nakuha niya, ang AL, ang required longitudinal, yung L means longitudinal, no? Area total is 1,497 square millimeter, yung total. Ano po? So, ano ibig sabihin ng total na yun? Ang kino-consider natin dito, yung, let's say, yung topmost, iba pa yun sa baba. So, ganun din yung gagamitin natin. Kunyari, nandun tayo sa support. Ang negative moment, yung tensile moment, nandun sa taas. Ano po? Doon sa bending naman, sa baba, nandun sa mid-span. So, pinakikita ko lang rito yung example. Kunyari, doon sa support, nandun yung critical. So, AL requirement, additional, on top doon sa existing is 1497 square millimeter. Ang ginamit ko ng size is 25 mm sa original design, considering yung regular bending. So, gagamitin natin 25 na rin para mag-match. So, 1497 divide by 490 area of each cross-sectional for 25 mm. Number required for torsion to satisfy torsion is 3 pieces, additional bars. So, ano ibig sabihin nito? Doon sa kanina, yung design ko, kung balikan ninyo, hindi na ako gagawa ng drawing. I-figure out nyo na lang. Ang sabi ko rito, doon sa taas, meron tayong dalawang top bar na diameter 25. Pero humihingi na extra. Para, yun yung hinihingi niya dahil nagkaroon ng torsion sa cross-section. Para masatisfy niya, magdadagdag tayo ng 3 pieces. In addition doon sa dalawa. So, ang mangyayari, ang final, yung dalawa natin, magiging 5. Kasi dadagdag natin yung 3 pieces. Nakuha niyo po. So, ganun din doon sa kabilang dulo. Dahil equal naman yun. Kung dalawa doon sa taas, doon sa isang end, doon sa another end is also 2 plus 3, 5. Ano po? Doon sa baba, pwede nating ilagay na rin ito. Extra na rin. Kung gaano kahaba yung extra bar natin doon sa bottom bar, idadagdag natin yung 3 pieces para masatisfy niya yung tension created by torsion. So, yun po, hindi na ako maggawa ng drawing at sana nakuha ninyo yung explanation ko, maliwanag naman. In-explain natin one by one. Kung may mga question, tanong lang at explain natin. Sinimplify ko yung calculation kasi actually maraming formula sa NSCP, sa ACI. So, pinick up ko lang yung useful practical application. Ano po? Ganun lang naman palagi ang design natin. Ayaw natin yung masyadong bookish tayo, hindi tayo ganun.
kinukuha natin yung vital information yung para nating ma-simplify, magagawa yung calculation ng design na hindi tayo lalayo sa requirement ng code. Kita tayo ulit sa susunod at mag-suggest lang kayo kung ano pang ibang topic na gusto ninyong i-discuss natin at gagawin natin. Salamat po. Maraming salamat sa panonood. God bless.